ice cream. At baka pwedeng mahantong pa sa demandahan nang sabihan ng uploader ang isang chikiting na ito na magpabili ka daw ng ice cream sa mama mo. Kaya pakinggan natin ang buong eksenang ito. Ice cream. Uy, hindi naman kita anak ah. Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. Disclaimer ha, this is a trigger warning. Kaya I understand na medyo sensitive ito lalong-lalo na sa mga may anak dahil ayaw din natin na malagay sa mga ganitong sitwasyon ng ating anak. Kaya i-base natin yung nakita natin sa video and syempre yung aftermath ng mga eksena sa video na yan. And by the way, you can follow me sa Instagram kasi naka 1,000 followers na po tayo. Kaya thank you so much na pag-follow. Napansin ko talaga yung video na yon pero dinedma ko lang siya. And then, nagulat na lang ako bakit biglang may nag-post na kinakasuhan yung uploader ng video na yon. And nung hinanap ko, nasa TikTok pala at dun talaga na napansin yung video na yon. So, tignan natin kung anong meron sa TikTok account ng uploader na yon. I-check naman natin yung TikTok account ni certain uploader. So, meron siyang current na 15.k followers and since medyo viral nga itong video niya, aakyat pa to. Tapos, kung mapapansin mo, wow, grabe, 17.7 million views ito ho. So, medyo yan, hindi kita yung isang unfamiliar na child na lumapit sa kanya. But then, itong video na to is his probably latest na upload. I think 2 days ago. Tapos yung nasa top dito is yung kanyang pinned videos. Yung kung saan nagkaroon siya ng mataas na views din. But then since nag-viral na nga ito, affected na rin ang ibang video. Syempre na-curious sila kung sino yung uploader, no? Kaya marami na ang nag-view sa kanyang mga ibang uploaded videos. So tignan natin. Ayan, pumalo na sa 1.3 yung second latest video niya. And then mga 6 digits na rin yung mga ibang videos niya. So, naging 6 digits na lahat. Bliner ko siya kasi syempre mahirap na ongoing yung case kaya para maging safe tayo. Eto na, i-discuss na natin yung two sides of the story. Kaya ngayon, uunahin natin yung istorya ng mother side ng batang na ipakita sa video. So, sabi dito sa post, help. We're looking for the whereabouts and address of a certain, yung name ng uploader, pati yung asawa niya. So, pati yung asawa niya dito. Who posted a video including my 4-year-old son, whose video is going viral without our consent. Any leads for the complete address will be greatly appreciated for child abuse and cybercrime lawsuit. So, email us, pero hindi sinensor ko. Syempre, no? And then may hashtag ice cream, tapos hashtag pabili ka sa mama. And then, siguro after nakuha na nila yung information, meron silang follow-up, no? Nakuha na po namin ang kailangan namin. Salamat sa malasakit na mga concerned citizen. Now, all steps will be indiscreet, kagaya ng pag-take ng video sa anak ko in secret and pag-post nito for public shaming with malicious intention. So, launching a shame campaign against a mother and a 4-year-old child for views. So, the devil is real but my God is bigger. Ayan. So, meron siyang Bible verse dito na follow up. And then, meron siyang highlight about sa possible dalawang cases na ifa-file niya. So, ito yung RA 7610 serves as the primary law addressing child abuse and providing measures for the protection and rehabilitation of child victims. It defines the different forms of abuse and sets penalties for those found guilty of committing such acts. So, yung second dito is the Philippine Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayun, focuses on the preemption, prevention, and prosecution of cybercrimes such as offenses against confidentiality, integrity and availability of computer data and systems, computer-related offenses, and content-related offenses. So, yan yung scope ng dalawang ipapataw sa
uploader ng video. Ito naman, yung side ng uploader. Okay? So, nag-reply siya. Siguro, hindi lang yung nag-file ng case, kundi yung mga iba pang concerned citizen, no? Sabi niya dito, grabe, mixed emotions ako sa mga comments. Gets ko naman yung mga na-offend. Pero, di ko tuloy alam if anong flavor ang bibilhin ko next. And then, ito pa. So, mga blank, hindi nyo ako mapapakulong. Sa dami kong pera, mahinang kaso yung cybercrime at child abuse. So, masyado kayong sensitive pag sasampalin kayo ng ice cream eh. So, yan yung reply niya. Magre-react na tayo ngayon. So, unahin natin yung side ng mother. And ang masasabi ko dito is, I totally understand how you feel or pati yung husband mo. Kasi, hindi mo talaga hahayaan na magaganon lang yung anak mo by a stranger, tapos biglang makikita mo yung anak mo na magte-trending sa ibang paraan na parang napahiya, no? Kaya we really understand na as a parent or as a mother, gagawin mo talaga ang lahat para ma-defend yung anak mo. Ayun, dahil sa nangyari. So, yung dalawang kaso na final niya, yung violation of RA 7610, tapos yung violation of yung Act of Data Privacy Act of 2012. Siguro para sa akin, mas mag-aano siya dito sa Privacy Act of 2012, wherein wala ngang permission, no? However, ito yung catch. Baka pwede rin silang masampahan ng violation of yung Privacy Act of 2012. Kasi nga, nilatag din nila yung identities ng uploader, pati yung asawa niya. So, baka magkakaroon ng counter file. Pero, pagdating naman sa violation of 7610, syempre, meron din talagang basis kung bakit gusto nilang i-file doon. And, sa court na lang ang bahala and depende na lang sa pag-defense ng kanilang hired lawyer if ever man na ma-upgrade from a probable cause yung kaso. Dito naman tayo sa side B, doon sa side ng uploader. So, kung makikita mo sa first part ng video, okay na yon kasi anak niya mismo yung binibidyohan niya and naipakita yung presence niya. Tapos, nung dumating na lang ang isang bata na hindi familiar sa kanya, okay sana kung siguro binigyan niya ng ice cream or nag-offer ng candy, pero iba yung nasabi niya. Siguro, baka yung nasa intention niya is a way of joke, mga ganon, in a nice way. However, syempre, kapag ikaw yung parent mismo na bata, tapos in-upload mo, ganyan, iba talaga yung magiging resulta. Kaya, parang nagiging offensive na sa side ng mother. In any case talaga na maiuuwi sa demandahan yung kaso, so kapag unahin natin yung violation of Data Privacy Act of 2012, syempre hindi rin inaasahan ng uploader na biglang dumating yung bata. So, baka pwede niyang mailusot with the help of his attorney na kung magaling talaga mag-defense yung attorney, pwede niya malulusutan yan. Yung second naman, yung violation of RA 7610, ayun, kung magaling talaga yung attorney niya, pwede rin niyang mailusot to. Kasi marami talagang circumstances, mitigating circumstances na pwedeng magpaalis sa magpabaliwala sa na-file na case, parang ganon. Overall, nasa phase kasi tayo na medyo mataas pa kasi yung level ng emotion, lalong-lalo na at freshly na kalat yung media clip na hindi censored. Pero sa akin kasi, mas maganda na lang na isa-censor ko kasi baka nag-file na ng case, lagot na. Pati yung name, hindi ko muna i-mention. Pero ang bottom line dito is, nasa height pa lang kasi ng emosyon. So expect na baka may additional information pa na i-upload yung mother and baka meron din another siguro media clip ang i-upload ng uploader na ito. Pero para sa akin I do hope na magkakaayos ang dalawang panig at sana hindi na mauuwi sa demandahan pa kasi grabe, magbubuhos ka pa ng time, ng energy, tsaka mag-i-invest ka pa ng pambayad mo sa mga acceptance fee at kung ano-ano pang mga processing fee. 'Di ba ang hirap? As a creator, i-highlight natin yung RA 7610.
So, ito yung involvement of child sa mga videos. Alam nyo ba na bawal Facebook, YouTube, TikTok, Twitter na videohan mo yung bata na siya lang mag-isa sa video? Kailangan talaga merong kasamang adult kasi pwedeng grounds for exploitation talaga yung video mo. Mati-take down siya, tapos there's a risk na pwedeng maban yung account mo. Lalong-lalo na kapag may mga batang umiiyak sa video. So, one example na marami ko ng beses nakita na witness mismo. Nagla-live ang isang content creator sa YouTube. Tapos, biglang may pumasok, anak niya ata yung pumasok, tapos nagsisigaw, umiiyak, as in iyak ng iyak ng iyak. After siguro 30 minutes ng iyak ng iyak, biglang nag-stop yung live streaming niya, and then naka-receive siya ng email sa kanyang Gmail na your video or live video violated community guidelines, tapos yung nakita niyo yung reason, child exploitation, mga ganon. So, ang nangyari, na-take down yung channel niya. So, biglang nag-iiyak talaga itong content creator na to. Hindi siya aware na hindi yun pwede. And hindi niya in-expect din na biglang pumasok yung anak niya na nag-iiyak. So, kapag nagda-live kayo, sabihan nyo lahat ng nasa kasama nyo sa bahay, na lalo na sa mga bata, na huwag pumasok sa room kung saan kayo nagla-live. Especially kapag umiiyak sila. Kasi, at risk yung channel nyo. Ganon. Tsaka sa mga bagong mothers na content creator na gustong-gusto talagang binibideo yung anak nila, ayun, iwasan nyo na videohan sila na mag-isa, dapat kasama nyo. Or dapat may kasamang ibang tao na adult, ha. Kasi it is very sensitive na baka at risk talaga na you might face mga kaso katulad ng nangyari sa uploader and yung mother ng child na biglang nagpakita sa video na rin. Sana may natutunan kayo dito sa video na to, mapa-content creator ka man or hindi. Kaya medyo mabusisi talaga kapag involving child or minor doon sa mga videos. Okay, so that's it guys. Sana marami kayong natutunan sa video na ito and sana nakarelate din kayo. Okay, so once again, think positive and wag laging magpadala sa emosyon.